For the first time in the history of Philippine entertainment, GMA-ABS-CBN View proudly presents a dreamscape production that will make the impossible possible. Catherine Bernardo and Alden Richards. A man who has everything, pero tila ba'y kulang pa rin. Simple girl with big dreams. Sir James Reid yata ay part ng Viva. Hindi siya part ng parang hindi siya part ng Star Magic ngayon si Sir James Reid, yung kaya Tawid Bakod at saka kahit sino lang yung pwedeng i-partner din sa kanya mga kasembreros. So hindi ko alam kasi yung unang nasabi ni Sir James Reid ay November, yung pagpapalabas ng kanilang bagong serye. Ngayon ay September pa lang, so medyo matagal-tagal pa, no? Pero abangan natin yung mga further announcements nila mga kasembreros na sasabihin at saka i-announce sa ABS-CBN at saka sa Dream Escape mga kasembreros. So okay lang yan, no? Trabaho lang naman to mga kasembreros. So ang Kath din pa rin yung sa real life naman na couple mga kasembreros. So pagkatapos ng serye, madali lang to. Yung Pilipinas Got Talent nga di ba? Parang nung nag-judge si Ma'am Catherine ay parang kailan lang, no? Parang ilang weeks lang yon, tapos natapos din agad. Tapos yun, no, talagang busy si Ma'am Catherine din mga kasembreros. Abangan natin yung kanyang mga future ganap. And then ito, yung ate ni ni Ma'am Catherine ay nagpakita ng suporta sa kanya. Pumunta siya sa SMX Convention Center mga kasembreros sa Mall of Asia nga, no? Tapos pinapanood niya yung video ni Ma'am Catherine na naka-flash yung or nagpe-play yung Cream Silk mga kasembreros. So day 1 ng kanilang beauty conference 2025 sa Watsons ito mga kasembreros, no? Sa tawag dito sa SMX Convention Center. So treatment, see you tomorrow sa Watsons Beauty Con. So si Chrysler, si Ate Kenya. We're excited to meet and greet Bernardo Kath at the launch of the new Cream Silk Repair Booster Treatment. See you tomorrow. So sabi dito sa caption mga kasembreros. So si Mami Min din, no, nagpakita ng kanyang suporta kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Pero sa kanya ay nag-post siya sa kanyang Instagram story itong fresh nga na patalastas or parang endorsement video ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos sabi niya dito ay see you all on Sunday, August 31, 2025, 6 p.m. sa SMX Convention Center sa Manila mga kasembreros. So baka sabay-sabay sila doon, no, ni Mami Min at saka ni Kath mga kasembreros na pupunta kasi nga si Mami Min ang kanyang endorse manager mga kasembreros. Tapos may mga nakatag dito sa baba, no, si Ma'am Catherine at saka yung the rest of the people na nakatag. Medyo maliit nga lang siya kaya hindi ko makita mga kasembreros. And then ito, so ang kulit na ito mga kasembreros, no? Parang pinagtabi lang ni Sir Jepoy ng Jepoy Studio mga kasembreros yung Kath din, no? Sa Guillermo Mendoza yata ito na awarding nila last 2024 or 2023 2024 mga kasembreros last year. So pero ngayon ay medyo busy na talaga at hindi nagpapakita si Ma'am Catherine, no? So sobrang busy ng kanyang schedule. Meron pa siyang yung narinig ko sa isang sa isang anchor, yung Elena 1944, baka hindi na niya magawa, no, this year. Baka next year first quarter na niya magawa mga kasembreros. So na-move na naman yung Elena 1944. Pero mag-aabang tayo ng mga further announcements mga kasembreros. And then ito, no, si Sir Alden, verse of the day ni Sir Alden, ang ganda nito. Proverbs 16 verse 3, no, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So tama ito mga kasembreros, no? Kapag nilagay natin at binigay sa Panginoon ang ating mga plano, kapag tayo nagpaplano, talagang kasama ang Panginoon na kung kalooban ba ito ni Lord, no? Ito ba ay kanyang ipaprosper? Kasi kung hindi niya kalooban, ay hindi iyon mag-prosper mga kasembreros. So as simple as that. So talagang isa sa pamuhay ni Sir Alden ang kanyang dito ang kanyang pananampalataya, no? Kasi as he reads the Bible ay
nakita sa kanyang ugali at sa kanyang buhay yung pagiging Christ-like din mga kasembreros. And then ito, so ang kulit lang ng ginawa ng isang fan dito, no? Parang ginawa nila teaser ng isang teleserye din ng Kath din. So parang hindi nagpahuli. Pero yun nga po, no? Ang teaser na ito ay fan-made lamang po, no? Sobrang bagay talaga sila, no? Ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden. Pero yun nga, no? Si Sir James Reid muna ang kanyang makakatambal sa ngayon mga kasembreros. So ito ay parang combination o parang compilation ng Kath din from Hello Love Again, Hello Love Goodbye, tapos yung kanilang mga individual ganap at individual serye dati mga kasembreros. So tapos yung Ma'am Catherine dito yung sa A Very Good Girl nga niya na pelikula dati. Para pang kinat-cut lang nila mga kasembreros, tapos pinagtagpi-tagpi. In reality, ayun nga, no, Catherine muna ang tandem mga kasembreros. Pero syempre, no, mag-update pa rin ako ng Kath din mga kasos kasi solid tayo hanggang sa huli. So, individual ganap nila, yes na yes mga kasembreros. So, yun po. In the meantime, so yan lamang, no, breaking news ito mga kasembreros. Yan lamang sa ating Kath din items. Today is August 29, 2025, Friday na po. Bukas, weekend na naman, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, My Promotion. Genesis 39:4. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house and all that he put under his authority. Si Joseph po mga kasembreros, ito po yung Joseph the Dreamer na once portrayed din po ni Sir Alden, no, sa isang school play niya doon dati. Si Joseph the Dreamer, ito yung sikat na character, no, sa Holy Bible mga kasembreros. Tapos yung him dito ay si Potiphar. Siya yung kasi di ba binenta si Joseph sa mga traders or sa isang Egyptian businessman mga kasembreros. So binenta siya, ginawa siyang katiwala or parang ikakat ko na lang po yung story, no, naging alipin siya, di ba? Tapos nung nakita sa kanya na mabait siya, mapagkakatiwalaan, so ginawa siyang isang mayordomo or overseer mga kasembreros ng mansion ni Potiphar na kanyang amo mga kasembreros. Para siyang isang OFW, pero binenta nga lang siya ng kanyang mga kapatid mga kasembreros. But that was part of God's plan. Grabe ang storya ni Joseph the Dreamer. Kung papanoorin niyo po mga kasembreros, nakakaiyak. At kung babasahin nyo talaga nakakaiyak ito mga kasembreros. Yung buong storya pa lang ng kanyang buhay, it's about dream, pangarap na binigay sa kanya ng Panginoon. Okay? Kasi may mga pangarap na hindi bigay ng Panginoon mga kasembreros. Tapos yung kanyang magpapatawad, no? Yung talaga, kasi binenta siya, di ba? Pero after ng how many years na naging second in command siya, parang naging vice president sa Egypt, ay nung nagtagutom na, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid, pumunta yung mga kapatid niya doon. Tapos ay to cut the long story short, ay pinatawad niya pa rin. And then sinabi nga niya na sa mga kapatid niya, huwag kayong magalit o hindi ako galit sa inyo kasi nga part ng plano ng Panginoon na ako ay ipadala dito, no? Instead na magalit siya, di ba? Na parang, ba't mo ako binenta? Bakit niyo ako ganun-ganon? So pinabayaan niyo ako, mawala kayong ganun-ganon. So pero hindi ganon mga kasi nga ang spirito ng Panginoon ay nasa kanya. So dito ay pinromote siya mga kasembreros, no? Kasi nga sabi dito may favor. Kumaga pa nakikitaan niya ng kabaitan, ng diligence, no, ng kasipagan mga kasembreros si Joseph or Joseph the Dreamer. So ang verse na ito ay isang powerful reminder sa atin ng ng isang storya, no, na isang batang lalaki na si Joseph nga mga kasembreros na binenta, no? And kapag nasa Diyos ka at ang espiritu ng Diyos mga kasembreros ay nasa iyo, ay merong promotion. Kung pa inaangat kanya mga kasembreros, hindi lang sa opisina or hindi lang sa trabaho, maging sa buhay in general. So this is a significant turning point in Joseph's life. His ability to earn Potiphar's trust and respect highlights the importance of personal integrity. So yun pa pala, integrity mga kasembreros, kasi honest, no? Talagang tapat si Joseph sa kanyang amo. So kung ano yung binibili ng kanyang amo, talagang ginagawa niya without any dishonesty. In life, we often encounter situations where adversity threatens to knock us down.
But just as Joseph was able to rise above his circumstances, we too can find favor when we work hard and maintain our values. Ang verse po na ito ay nagka-capture ng napakahalagang character na dapat nating taglayin. Yung honesty, yung diligence, yung ang lalo-lalo dito yung yung espiritu ng Panginoon, talagang parati nating dapat ipanalangin, at saka yung character dapat natin ay Christ-like, so that the Spirit of God will be with us, mga kasembreros. So ang dito, hindi lang kasi sariling sikap na masasabi yung promotion dito ni Joseph the Dreamer, mga kasembreros, kundi yung pabor talaga ng Panginoon at ang espiritu ng Panginoon na sumasama sa kanya, kasi hindi siya magiging respectful or honest. Hindi siya magkakaroon ng integrity kapag wala yung espiritu ng Panginoon sa kanya. It teaches us that no matter how bleak our situations may seem, there's always hope for a brighter outcome if we remain steadfast and committed to doing what is right. So ganun, mga kasembres, kasi ang tao, kasi di ba, marami ngayon talagang talamak ang pagiging dishonest, no, sa mga tao dito sa ating government, mga kasembres, kung nakita natin sa ating mga balita, sa mga balita, mga kasembres. There are important lessons we can glean from Genesis 39:4. These lessons can shape our character and influence our actions as we navigate life. So pinakauna na rito ay we learn that our position does not define our potential. So yung kasi dito ni Joseph, di ba, naging alipin siya. Kung pa pinakamababa, servant siya, mga kasembreros, sa isang pinakababa na parang kasambahay ba, parang ganon, mga kasembreros, parang kunwari garden boy or taga-silbi dun sa palasyo or sa mansion, mga kasembreros. Siya, from rags to riches, parang ganon, from pinakamababa down to second in command, mga kasembreros, na pinakamataas na posisyon sa bansang Egypt. So imagine niyo, sino mag-iisip at sino mag-aakala na yung isang boy lang dati ay magiging vice president o ng isang bansa, mga kasembreros, di ba? So ganun mag-promote ang Panginoon natin, mga kasembreros. Joseph was a slave yet rose into a significant position due to his hard work and integrity. This teaches us that our current circumstances don't limit our potential for greatness. Kasi ako rin, mga kasembreros, nung nabasa ko yung The Purpose-Driven Life, lahat ng tao meron talaga silang potentials, okay? Ako, ikaw na nanonood, mga kasembreros, lahat po tayo ay may potentials, okay? Kung kaya meron tayong mga talent, may mga skill tayo, may mga nagagawa tayo na hindi kayang gawin ng iba, okay? Maaaring nagagawa ng iba, pero nagagawa mo rin, mga kasembreros. Kung kaya nila, kaya mo rin. So, ganyan, mga kasembreros. So, dito, isa ito sa mga kasi yung potential dito talaga ni is talagang yung servanthood, yung paglilingkod, yung service, mga kasembreros, and then yung integrity niya, yung character niya, because the Spirit of God was with him. So kung nilid siya, pinangunahan siya talaga ng banal na espiritu ng Panginoon, kung kaya kung nandun yung, kasi may mga time nga dito na parang tinukso siya nung asawa ni Potiphar, mga kasembreros, pero hindi siya nagpadala, mga kasembreros, instead tumakbo siya. Pero ang nangyari pa rin doon ay kinulong siya kasi parang inakusahan siya ng asawa ni Potiphar na parang ginahasa, ganun, mga kasembreros. So, yun. Pero dumating pa rin yung panahon na sinave siya ng Panginoon, mga kasembreros, at pinalabas. And yun, promotion came, mga kasembreros. Second, na dapat natin matutunan dito, mga kasembreros, ay yung kahalagahan ng maintaining a positive attitude reinforced through Joseph's story. So, maintain, mahirap, mga kasembreros, mag-maintain ng good values, ng magandang character, ng magandang ugali, kung napapalibutan ka ng mga traidor. Sorry sa terms, hindi mga traidor, ng mga masamang ugali, mga kasembreros. Parang hindi mo sila nakikitaan na Kristiyano sila, walang time sa pagbibiblia, for example. So, pero Joseph, talagang minintain niya. Nandun pa, kasi he was guided by the Holy Spirit. Yun talaga, mga kasembreros. And active, kumbaga pa yung faith niya, yung pananampalataya niya, mga kasembreros, ay active at close siya sa Panginoon, kung kaya na-maintain niya yung positive attitude niya, mga kasembreros. And ang isa pang lesson na dapat natin matutunan dito sa verse na ito, mga kasembreros, ay yung lessons of trust and responsibility na dapat po ay tinataglay natin. Kasi responsibility, maging ikaw ay asawa, anak, magulang, and so on, mga kasembreros, lalo na pag breadwinner ka,
may mga responsibilities and dapat yung pagtitiwala natin sa Panginoon andun, no? Earning trust takes time, patience, and consistent good behavior. Once trust is cultivated, it can lead to further opportunities and blessings. So, pag ikaw nagtatrabaho, yung trust ng bossing mo, yung manager mo, for example, dapat ay andyan mga kasumreros, no? Share ko lang din, no? Bilang good testimony sa kabutihan ng Panginoon. Ako dati ay trainer, no? Sa isang, na-promote din tayo dati as trainer sa Maynila, mga kasumreros, sa isang call center company. We should strive to be trustworthy individuals in our relationships by following through our commitments and living with integrity. And ang pinakauli nga dito mga kasumreros, napakahalaga ng verse na ito when we say of hard work talaga at saka dedication. Yung hard work, kagaya ni Sir Alden, talagang dapat ay ginagawa natin at isa sa kumapais na sa pamuhay natin mga kasumreros. Dapat nakadikit na sa atin yung hard work kasi ang mga masisipag talaga pinagpapala ng Panginoon, yung mga tamad naman ay of course no hindi pinagpapala mga kasumreros. So come to think na si Joseph talagang kung isipin mo, binenta siya, halos lahat na ng pangda-down andun mga kasumreros sa mismong mga kapatid niya pa, di ba? Tinraidor siya at saka binitray siya ng mga kapatid niya. Pero in the end, kapag ang Diyos kasama mo, forgiveness, love, and mercy ang may babaw pa rin mga kasumreros. Napakaganda ng kwento ni Joseph mga kasumreros. And this verse is just one verse to speak the entire chapters ng kanyang buhay mga kasumreros. Kaya ako sa inyo, basahin nyo rin po no, ang kwento niya Joseph the Dreamer or try nyo panoorin sa YouTube. No? Talaga matatouch kayo at magkakaroon kayo ng lesson sa inyong sarili din po, no, self-reflection. Alright, so po sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, dedication, trustworthiness, integrity, and diligence kasama or kagaya ni Joseph mga kasumreros. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga kasumreros and paalam po. I love you all.